Minsan, ang isang tulong na hindi mo iniisip, ang isang kabutihang ibinibigay mo ng walang hinihinging kapalit, ay may kapalit na mas malaki pa kaysa sa inaakala mo. Isang araw, habang ang mundo ay abala at walang pakialam, tumigil ang isang mahirap na binata para tulungan ang isang estrangherong natumba sa kalsada. Hindi niya alam sa sandaling iyon, nagsimula nang magbago ang kapalaran niya, at ang taong tinulungan niya, hindi pala basta-basta kundi isang bilyonaryong nakatago sa simpleng anyo. Hindi kailanman naging madali ang buhay para kay Lucas Reyes. 22 taong gulang, payat pero matipuno dahil sa araw-araw na pagbubuhat ng kahon sa palengke, at madalas may sunog ang balat dahil sa tindi ng sikat ng araw. Isang simpleng t-shirt lang na kupas ang suot niya, pero kahit gaano kasimple, hindi nawawala ang kabaitan sa mga mata niya, isang uri ng kabaitan na hindi mo makikita sa maraming ngayon. Nakatira sila ng nanay niyang si Maria sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng isang makitid na eskinita. Ang sahig gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, ang bubong kinakalawang na yero. Pero kahit ganoon, malinis ang bahay nila. Hindi marangya, hindi komportable, pero may pagmamahal. Sa araw na iyon, bitbit ni Lucas ang 2 supot ng tinapay para sa nanay niya. Galing siya sa palengke kung saan nagtatrabaho siya bilang tagabuha. Pawisan, pagod, pero kahit ganoon, may ngiti pa rin sa labi. Hindi man malaki ang sahod, sapat na para mabili nila ng nanay niya ang bigas, gulay, at gamot nitong madalas hingalin. Habang naglalakad siya papunta sa terminal, napansin niya ang kabaliktaran ng buhay niya. Mga taong nakaformal, nagmamadaling pumasok sa opisina, mga nakakotse, mga estudyanteng naka-aircon sa bus, mga taong hindi niya kayang maging, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa hindi para sa kanya ang ganung mundo. O iyon ang akala niya. Pero sa gitna ng mabilis at maingay na lansangan, may biglang nangyari. Isang matandang lalaki, naka-jacket na kulay abo, may suot na lumang baseball cap, at naglalakad ng medyo hinihingal, ang biglang nanghina at natumba sa mismong harap ng daan. Hindi basta nadapa, parang nawalan ng malay. May bumangga sa kanya, may bumusina, may nagsabing, "Naku po. Tumawag kayo ng ambulansya," pero walang lumalapit. May ilan pang napatingin pero naglakad lang din palayo. Walang gustong madamay. Walang gustong sayangin ang oras nila. Ngunit si Lucas hindi nagdalawang isip. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa matanda. "Sir! Sir, naririnig niyo po ba ako?" Tanong niya habang marahang yuyugyog ang balikat nito. Walang sagot. Nakita niyang nanginginig ang kamay ng matanda. Maputla ang mukha. At napansin ni Lucas ang isang detalye, may mga lumang pilat sa braso nito, parang galing sa GO injections. Hindi iyon ordinaryong matanda. Mukhang may sakit. Naghanap siya agad ng taxi pero lahat ng dumaraan, umiwas kapag nakikitang may pasa at mukhang walang pera ang matanda. Bahala na, bulong niya. Inalalayan niya ang matanda, pinasan ang kalahati ng bigat nito, at dahan-dahang hinila papunta sa waiting shed. Pawis na pawis si Lucas, sumasakit na ang likod niya, pero hindi siya huminto. "Kuya," tawag ng isang ale na nagbebenta ng gulaman. "Anong nangyari dyan?" "Nahimatay po," sagot ni Lucas, hinihingal. "Kailangan ko po siyang dalhin sa klinik." "May pera ka ba pambayad?" tanong noong ale, hindi masama ang tono, pero may halong pag-aalala. Umiling si Lucas. "Wala pero hindi ko siya pwedeng iwan." "Hay nako, anak," umiling ang ale. "Hindi ka naman kilala niyan." Sabay sigaw ng isang tricycle driver, "Hoy, Lucas! Huwag ka masyadong mabait, ginagamit ka lang ng mga tao." Pero hindi niya sila pinansin. Hindi siya lumaki sa karangyaan, pero lumaki siya sa pagmamahal ng nanay niya at sa turo nitong, kung may kaya ka tumulong, tumulong ka. Hindi mo kailangan ng kapalit para maging mabuti. Kaya kahit na masakit ang likod niya, kahit masama ang tingin ng mga tao, kahit may trabaho pa siyang babalikan, hindi niya iniwan ang estranghero. Nang dumating ang pagkakataon, may lumang taxi na tumigil. "Boss, pasensya na, hindi ako charity. Kung wala kayong pambayad, ako na po ang magbabayad," mabilis na sabi ni Lucas, kahit wala siya ni singkong duling para pambayad mamaya. "Basta po dalhin natin siya sa klinik." Napatingin ang driver sa mukha niya. Seryoso. Tapat. May kabutihan. "Fine," sagot ng driver. "Sakay." Dahan-dahang isinakay ni Lucas ang matanda. Hawak niya ang ulo nito, sinisigurong hindi tatama sa pinto.
At habang tumatakbo ang taxi, pinupunasan niya ang malamig nitong pawis gamit ang sarili niyang panyo. Sir, sandali lang. Malapit na tayo. Wala pa ring sagot. Pagdating nila sa pinakamalapit na klinik, halos pasigaw na humingi ng tulong si Lucas. Doc. Nurse. May pasyente po. Agad silang tumulong, inilipat ang matanda sa stretcher. Si Lucas naman ay naiwan sa gilid, nanginginig ang tuhod dahil sa pagod, pawis, at kaba. Pero kahit ganoon, may takot siyang mas malalim, baka hindi na magising ang matanda. Habang sinasara ng nurse ang pinto ng examination room, sinabi nitong, "Anak, salamat sa pagdala. Kung hindi mo ito dinala agad, baka inatake na ito." Tumango lang si Lucas, at saka napaupo sa bangko, pinapahiran ang sarili ng pawis, nanginginig ang kamay. Hindi niya alam kung pwede na siyang umalis. Wala siyang kamag-anak ng matanda. Wala siyang kakilala sa ospital. Pero hindi rin niya kayang basta iwan ang taong nasa likod ng pader na iyon. Parang may koneksyon kahit sandali lang silang nagkita. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas ang doktor. "Bata," sabi nito, "sino ka sa pasyente?" "Kamag-anak." "Hindi po, dinala ko lang siya dito." "Natumba po siya sa daan." Tumango ang doktor, halatang humanga. "Buti dinala mo." Mataas ang blood pressure niya at dehydrated. Kung hindi agad nadala sa klinik, delikado talaga. "Dolphy, okay na po ba siya?" tanong ni Lucas. "Nagpapahinga na. Gusto kanyang makita." "Gising na siya." Napakurap si Lucas. "Ako po." "Ikaw raw ang nagligtas sa kanya." Kinabahan bigla si Lucas. Bakit siya gustong makita ng estranghero? Hindi naman siya naghihingi ng pasasalamat. Pero pumasok pa rin siya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang matandang nakahiga sa kama, nakaswero, medyo maputla pa rin pero nakangiti, isang ngiting hindi niya inaasahan mula sa isang taong muntik nang mawala ng buhay. "Come here, son," mahina pero malumanay ang boses nito. Lumapit si Lucas, nag-aalangan. "Sir, kumusta na po kayo?" "Ako po yung..." "I know," putol ng matanda, may bahagyang halakhak. "Ikaw ang batang tumulong sa akin kahit hindi mo ako kilala. Hindi kita makakalimutan." Napayuko si Lucas, nagkakamot ng batok. "Wala po yon. Kahit sino naman po tutulong dapat." Tumawa ang matanda pero mahina lang. "Hindi lahat, Hijo. Doon pa lang sa lugar na hinimatay ako, marami ang tumingin pero walang lumapit. Ikaw lang. At kahit wala kang pera, isinugal mo pa ring tulungan ako." Namula ang mukha ni Lucas. "Sir, ginawa ko lang po ang tama." Pero hindi iyon ang unang beses na nakakita ang matanda ng ganitong kabaitan. At hindi rin iyon ang unang beses na naghanap siya ng taong hindi nakikita ang pera sa likod ng pagkatao niya. May kakaibang tingin ang matanda, parang sinusuri ang puso niya, hindi ang itsura niya. "Ano ang pangalan mo, Hijo?" tanong nito. "Lucas po." "Lucas Reyes." "I'm Gregory," sagot niya, sabay abot ng kamay, mahina pero may init. "Gregory Hale." Hindi alam ni Lucas, pero ang taong iyon ang hinimatay at tinulungan niyang estranghero ay may pangalan na kinikilala sa mga bansa, mga syudad, mga kumpanya. May mga taong takot sa lakas niya, may mga taong lumalapit para umasa sa yaman niya. Pero si Lucas, lumapit dahil sa kabaitan. At sa simpleng pag-abot ng kamay ng isa't isa. Nagsimula ang hindi pangkaraniwang kwento. Isang kwentong kaya niyang ikinuwento sa buong mundo. "Tinulungan ko lang siya, hindi ko alam na sa araw na iyon, mababago rin pala ang buhay ko." Pagmulat ni Lucas kinaumagahan, agad niyang naramdaman ang pag-igting ng pagod sa kanyang likod at braso. Kahit buong gabi siyang nagtrabaho sa pag-ayos ng mga kahon sa tindahan ni Mang Arturo, hindi siya nagreklamo. Sanay siya sa hirap. Kahit nakakapagod, ang mahalaga ay may pang-almusal silang mag-ina at may maipon man lang sa kaunting naiwan ng kanyang sahod. "Ma, aalis na po ako ha," sigaw niya habang inaayos ang lumang backpack. Mula sa kusina, lumabas si Maria, may hawak na munting platong may 2 pritong itlog. "Anak, kumain ka muna." "Kahit konti," sabi nito, halatang pagod pero pilit ngumiti. "Mamaya na po, mahuwag na kayong mag-alala." "Kailangan niyo rin yan," sagot ni Lucas, pilit na tinatago ang gutom. Pero alam ni Maria.
Kilala niya ang anak hanggang sa pinakalihim nitong nararamdaman. Tumango na lamang siya at pinilit huwag magpakita ng pag-aalala. Mag-ingat ka, anak. Opo, Maggie. Lumabas si Lucas ng bahay, taglay ang pangkaraniwang bigat sa dibdib, yung pakiramdam na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa susunod na araw, kung sapat ba ang kakayahan niya para may ahon silang mag-ina, kung may kapalaran pa ba siyang naghihintay sa labas ng kahirapan. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang init ng araw na mas maaga pang sumikat kaysa sa kanya. Maingay ang kalsada, may dumadaang tricycle, may nag-aaway na konduktor at pasahero, may batang nagbebenta ng sampagita. Ngunit ang lahat ng iyon, parang lumamlam nang biglang huminto ang isang itim na ihi sa tabi niya. Tahimik. Malinis. Parang hindi bagay sa gulo ng paligid. Dahan-dahang bumaba ang tinted na bintana. At doon niya nakita ang mukha na nag-iba ng takbo ng utak niya. Si Evie Gregory. Good morning, Lucas, bati ng matanda, halos parang normal lang na magkakilala sila. Nanlaki ang mata ng binata. Sir, bakit po kayo nandito? Get in, sabi ng matanda, may bahagyang ngiti. Hindi utos. Hindi rin pakiusap. Parang imbitasyon na hindi niya maintindihan. Po. Sir, may trabaho pa po ako, baka po, hindi ka mapapagalitan. Ako na ang bahala, tugon nito. I just want to talk to you. Nagdalawang isip si Lucas, pero sa huli, pinili niyang sumakay. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa kung anuman. Kundi dahil daman niya na may kakaibang kabaitan sa mga mata ng matanda. Pag-upo niya sa loob, nabalot siya ng lamig ng aircon at bango ng mamahaling leather. Parang ibang mundo. Bakit niyo po ako hinahanap, sir? Tanong ni Lucas, nanginginig ang boses. About yesterday, panimula ng matanda. You saved me. Umiling si Lucas agad. Hindi niyo po kailangan pasalamatan. Kahit sino naman po tutulong kapag may natumba. Tumawa si Evie Gregory, hindi dahil natatawa, kundi parang may kaunting paghanga. If that were true, hindi sana ako manatiling nakahandusay sa gilid ng kalsada habang daan-daan ang nagdaan. Nakita ko sila. Narinig ko pa nga ang iba, ay lasing siguro. Hayaan mo na, baka scam. You were the only one who helped. Hindi alam ni Lucas kung ano ang sasagot. Nahihiya siya. Hindi niya gusto ang tinuturing siyang espesyal dahil lang sa ginawa niya. Sir, natural lang po yon. Kayo rin naman po siguro, tutulong din kayo kung kayo ang nakakita. Sandaling tumahimik ang matanda. Hindi ko alam, sagot nito. Maraming taong lumapit sa akin sa nakaraan, Lucas. Politicians, kaibigan ng kaibigan, malalayong kamag-anak. But not because they cared. They came for the money. For what I could give. Napabuntong hininga siya, napatingin sa labas at tumama ang mga mata sa masikip na eskinita na dinaanan nila. I was tired, very tired. Paglingon niya kay Lucas, may lungkot sa mga mata nito, hindi lungkot dahil mayaman siya, kundi lungkot ng taong maraming pinagdaanan. Pero ikaw, you helped me without expecting anything. Naramdaman ni Lucas ang init sa tenga niya, nahihiya, kinakabahan, at parang hindi alam kung paano tatanggapin iyon. Sir, kahit sino po gagawa nun. Umailing si Evie Gregory. Hindi. Hindi ngayon. Tumingin siya diretso kay Lucas. At hindi sa mundong ginagalawan ko. Habang bumabaybay ang sasakyan patungo sa direksyon na hindi alam ni Lucas, napatingin siya sa salamin at nakita ang sarili, kapayatan, pawis, mukhang palaging puyat. Napaisip siya, bakit ako? Bakit niya ako pinapansin? Nagpatuloy ang matanda. Gusto ko malaman. Ano ba ang pangarap mo? Napakurap si Lucas. Ko. Pangarap. Isang bagay na gusto mong makamit kung hindi hadlang ang kahirapan. Nagtagal bago siya nakasagot. Hindi ko po alam, sir. Walang taong walang pangarap, Lucas. Napayuko ang binata. Hindi ko po sanay po kasi kami ni mama na ang pangarap namin, yung araw-araw lang. Makakain. Makabayad ng upa. Makaraos. Wala po akong, Lucas. Malambot pero matatag ang boses ni A. Gregory. You deserve more than survival. Parang may humaplos sa puso ng binata, isang pangungusap na hindi niya naririnig sa buong buhay niya.
Hindi mula sa kamag-anak. Hindi mula sa kapitbahay. Hindi mula sa mundo. Mula sa isang estrangherong tinulungan niya kahapon. Sir, bakit niyo po sinasabi yan? Tanong ni Lucas. At sa wakas, ibinunyag ng matanda ang katotohanang hindi niya inasahan. Because I want to offer you something. Napatingin si Lucas, kinakabahan, parang may paparating na bagyong hindi niya alam kung mabuti o masama. Ano po iyon? An opportunity, sagot ni A. Gregory. Not a handout. Not charity. Not reward. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya. If chance. To change your life. Binuksan ng matanda ang maletang nasa tabi niya. Dahan-dahan itong bumukas at bumungad ang mga dokumento, mga envelope at isang susi na may nakaukit na address. Natigilan si Lucas. Sir, ano to? Ito, sabi ng matanda, hawak ang susi ay tahanan. Hindi mansion pero matinong bahay. Malinis. Ligtas. Hindi na kayo mag-iisip ng mama mo kung saan kayo lilipat kapag hindi nakabayad. Sir, hindi ko po yan matatanggap, nanginginig ang boses ni Lucas. Hindi po ako sanay tumanggap ng Lucas, putol ni A. Gregory. Hindi ko ito ibinibigay bilang isang mayaman na nahabag sa mahirap. Tumingin siya sa labas ng bintana sandali bago tumingin muli sa binata. Binibigay ko ito bilang isang taong nadugtungan ulit ang buhay dahil sa iyo. Tahimik. Tanging ingay ng kalsada ang nagpapakilos sa oras. At hindi pa yan ang lahat, patuloy ng matanda. May isa pa akong hiling. Gusto kong makilala mo ang anak ko. Anak niyo po, tanong ni Lucas, naguguluhan. Bakit po? Because, sagot ni E. Gregory na may malambot na ngiti, I think the two of you are meant to cross paths. Hindi maintindihan ni Lucas kung bakit ganoon siya tingnan ng matanda, parang nakikita siya hindi bilang mahirap, hindi bilang batang walang pera, kundi bilang taong may halaga. At doon, napansin niya na hindi sila papunta sa mall. Hindi sa opisina. Hindi sa bahay. Papunta sila sa ospital. Sir, bulong ni Lucas, habang papalapit ang AFU sa malaking gusali. Bakit po sa ospital? Because Divison, sagot ng matanda, needs someone like you. Nang huminto ang sasakyan, agad bumaba si E. Gregory, sumunod si Lucas. Pagpasok nila sa lobby, malamig at tahimik. Ang sahig ay makintab, ang mga ilaw puting-puti. At habang naglalakad sila, papunta sa isang private room, naramdaman ni Lucas ang kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Pero ramdam niya, hindi na ito basta simpleng kabaitan na tugon sa pagtulong niya kahapon. May mas malalim. May mas malaking dahilan. At sa sandaling binuksan ni A. Gregory ang pinto ng silid, tumigil ang oras. Sa loob, may batang mga 6 na taong gulang, maputla, payat, may nakakabit na oxygen tube. Nakahiga. Hindi gumagalaw. Lucas, bulong ng matanda, this is Divison. Ethan. At sa mismong sandaling iyon, nagsimula ang kapalarang hindi niya akalaing magiging kanya. Nang nakatayo si Lucas sa gilid ng malawak na kwarto, halos hindi siya huminga. Tahimik ang buong lugar, tanging mahinang tunog ng makina ang naririnig, paulit-ulit, pantay, at parang nagmamarka ng bawat segundo na lumilipas. At doon, sa gitna ng malinis at malamig na silid, nakahiga ang isang batang hindi niya kilala. 6 na taon, maputla, payat, at halos parang natutulog lang pero alam niyang hindi iyon simpleng tulog. Sa isang iglap, hindi niya maintindihan kung bakit siya naroon. Parang may mga bagay na gusto niyang itanong, pero natanggal ang lakas ng tuhod niya nang tuluyang magsara ang pinto at lumapit sa kanya si E. Gregory. Mabagal ang hakbang ng matanda, mabigat, parang bawat paglapit niya ay may baon na kwento. Lucas, mahina ang boses ng bilyonaryo, halos pabulong. Ang anak ko si Ethan. 6 years old. Nag-collapse siya more than a month ago. Simula noon, hindi na nagising. Tinapunan ni Lucas ng tingin ang batang nakahiga, walang imik, naka-oxygen tube, mabagal ang pag-angat ng dibdib. Sir, pasensya na po. Hindi ko alam, binautal niyang sagot, pero nagpatuloy ang matanda. Alam kong nagtataka ka kung bakit kita dinala rito, sabi ni Amy Gregory, humihinga ng malalim. Pero bago ko ipaliwanag,
gusto kong malaman mo muna ang isang bagay walang kahit sinong tao sa paligid ko na tunay na tumulong sa akin na hindi nag-iisip ng kapalit. Lahat may gusto. Lahat may hinihingi. Kinuyom ng matanda ang kamay, nanginginig ang dulo ng daliri. Pero ikaw, Lucas, hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung sino ako. Hindi mo alam ang pera ko, ang pangalan ko, ang eksenang nakapaligid sa buhay ko. Pero tinulungan mo ako. Napayuko si Lucas, hindi makatingin sa kanya. Wala naman pong dahilan para hindi kayo tulungan, sir. Tao lang po kayo napagod. Wala po akong intensyon na humingi ng kapalit. Puto ni Gregory, bahagyang napangiti. Alam ko. Muling bumaling ang matanda sa anak niya. Pero may isang dahilan kung bakit kita agad hinanap pagkagising ko kahapon. Pumatak ang kaba sa sikmura ni Lucas. Ano po, sir? Tumingin si Gregory ng diretso sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas ang isang ama, hindi bilyonaryo, hindi makapangyarihang tao, kundi isang amang durog na durog dahil sa sakit. Nang mahilo ako sa kalsada, may naramdaman akong kakaiba sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero nang hawakan mo ang balikat ko, tumigil ang hilo. Tumahimik ang utak ko. Natigil yung pagkalabo ng paningin ko. Hindi nakapagsalita si Lucas. Hindi niya alam na may epekto pala iyon. And then nung nakita kita kanina sa loob ng ospital, huminto ang matanda, halatang pinipilit pigilin ang luha. I'm not superstitious, Lucas. Hindi ako naniniwala sa mga himalang walang basehan. Pero tumingin siya kay Ethan, gusto kong subukan. Subukan, sir, tanong ni Lucas, mas lumaki ang kaba niya. Lumapit si Gregory at marahang hinawakan ang balikat niya. Lucas, I want you to stay. I want you to sit beside my son. Parang kumislot ang dibdib ng binata. Sir, hindi po ako nurse. Hindi po ako doktor. Baka. Huwag mong isipin yon. Hindi kita kailangan bilang doktor. Malumanay ang boses ni Gregory, pero puno ng pag-asa. Gusto ko lang makita kung may mangyayari. Lumunok si Lucas, hindi alam ang sasabihin. Bakit siya? Ano bang meron sa kanya? Ano ba siyang espesyal? Sa buong buhay niya, wala naman siyang nagawa kundi magtrabaho, magbenta, tumakbo mula sa isang pangarap na hindi niya maabot. Pero ngayon nakatingin sa kanya ang isang ama na desperado. At mahirap tumanggi sa ganong tingin. Kung gusto niyo po, mahinang sabi ni Lucas. Agad nagbago ang ngiti ni Gregory, parang may umangat na bigat sa balikat niya. Lumapit si Lucas sa kama. Umupo siya sa tabi ni Ethan. Tiningnan niya ang bata ng malapitan. Maputi ang balat, mapayat ang braso, may mga wire sa gilid. Maamo ang mukha niya, parang ang sarap niyang gawing kaibigan kung gising lang siya. Hike, bulong ni Lucas, parang kinakausap ang isang batang natutulog lang. Ako pala si Lucas. Hindi tayo magkakilala, pero kasama mo ko ngayon. Walang sumagot, syempre. Pero may kakaibang pakiramdam na kumapit sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan, parang may malamig na gumulong sa kamay niya, pero hindi naman hangin. Napaatras siya. Sir. Pero hindi pa man siya makasabi, biglang lumapit si Gregory. Okay ka lang, tanong ng matanda. Opo, pero parang may malamig po, tiningnan niya ang kamay niya. Parang kinilabutan. Kakaiba po. At doon, sa mismong sandaling iyon, biglang kumulog ang tunog ng makina. Beep 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 beep. Umangat ang mga linya sa monitor. Pumasok ang mga nurse, nagulat. Sir, may movement sa brain activity, sigaw ng isa. Agad lumapit si kay Alvin, ang neurologist. What happened? Ano nang ginawa ninyo? Bakit biglang tumaas ang response level? Pero nagkatinginan lang si Gregory at Lucas. Hindi sila sumagot. Si Alvin na mismo ang lumapit sa bata, sinuri ang mga mata nito, inayos ang settings, pero mas lumalim ang pagtataka niya. This is unusual, sabi ng doktor. Hindi ito nangyayari randomly. May stimulus. Something triggered his neural response. Tumitig si Gregory kay Lucas, hindi nagsasalita, pero malinaw ang tanong sa mga mata niya, ikaw ba yon? At si Lucas hindi rin alam. Gabi na nang tuluyang tumahimik ang ospital.
Si Lucas ay naiwan pa rin sa loob dahil ayaw siyang pauwiin ni Gregory, hindi dahil sa pamimilit, kundi dahil parang natatakot ang matanda na baka kung mawala siya, babalik sa dati ang kondisyon ng anak. Nakaupo si Lucas, nakatulog na nakasandal sa upuan. Habang nakayuko ang ulo niya, biglang gumalaw ang daliri ni Ethan. 1 pulgada lang. Isang mabilis na kislot. Pero sapat para mula sa taksil na antok, mapadilat si Lucas. Sir, bulong niya, hinihila ang boses niya para hindi lumakas. Agad bumangon si Gregory na nakapikit na halos buong maghapon sa sofa. Lucas? Lucas, ano? Tumingin po kayo, tinuro ni Lucas ang kamay ng bata. At doon nila nakita. Ang daliri ni Ethan bahagyang gumagalaw. Hindi tuloy-tuloy. Hindi malakas. Pero hindi iyon spasm. Hindi iyon random twitch. May direksyon ang galaw. Ethan, bulong ni Gregory, nanginginig, lumuluha, halos bumagsak ang tuhod sa pag-asa. Doc! Nurse! Ethan moved, sigaw niya, halos mabali ang boses. Pumasok agad ang mga staff. Agad na tumunog ang mga machine, ipinakita ang pagtaas ng brain response, at halos hindi makapaniwala ang doktor. This is impossible, sabi ni Alvin. Sir, this is the first sign of motor response since his collapse. Pero bakit ngayon? At bakit habang nandito siya, sabay tingin kay Lucas? Hindi sinasadya ni Lucas na magsalita. Dosi, baka po kailangan niya ng tao. Baka po ayaw niyang mag-isa. At doon biglang bumuntong hininga si Gregory. Ethan, anak, naririnig mo ba kami? Muling kumislot ang daliri. Mahinang kilabot ang gumapang sa likod ni Lucas. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam kung may espesyal ba siyang nagawa o baka naman coincidence lang. Pero ang hindi niya masabi, may naririnig siyang halos bulong, hindi boses ng tao, hindi tunog, parang damdamin lang. Parang may pumulupot sa puso niya na malamig, malungkot, naghahanap ng tulong. Tulungan mo ako. Napaigtad si Lucas, pero hindi nagsalita. Baka guni-guni lang. Baka pagod lang siya. Baka imaginasyon lang. Pero ramdam niya. Kinabukasan, hindi na siya pinauwi ni Gregory. Inayos na siya ng mga nurse, binilhan ng bagong damit, binigyan ng pagkain. Parang hindi na siya estranghero. Parang bigla siyang naging bahagi ng lugar. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bata habang nag-aayos ng mga forms ang mga doktor. Ramdam niya ang malamig na swebe sa hangin, ang amoy ng disinfectant, at ang bigat ng pangamba na baka mamaya, biglang bumaba ulit ang response level. Pero hindi bumaba. Mas lalo pang ang tumaas ng ilang beses. At sa bawat pag-angat ng brain response, si Lucas ang laging nasa tabi ng bata. Hindi sinasadya, pero parang may koneksyon. Nang gabi ring iyon, habang lahat ay tahimik, lumapit si Gregory sa kanya at naupo sa tabi niya. Lucas, sabi niya, puno ng pasasalamat pero halatang may tanong. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ka pinadala sa buhay namin. Pero gusto kong malaman mo na. Tumigil siya, parang nagdadalawang isip. Gusto kong malaman mong hindi ko hahayaang manatili ka sa hirap. Hindi na ngayon. Napakunot ang noo ni Lucas. Sir, ano pong ibig niyo sabihin? Lucas, tomorrow, I'll make you an offer. Something that can change your life. Something you deserve. Hindi makapagsalita si Lucas. Hindi niya alam kung ano iyon. Pero ramdam niyang magsisimula na ang malaking pagbabago. At hindi niya alam kung handa ba siya. Kinabukasan, pagdilat pa lang ng mga mata ni Lucas, ramdam niya agad ang malamig na simoy ng aircon at ang mahina, ngunit tuloy-tuloy na pag-ugong ng mga makina sa silid ni Ethan. Sandali siyang naguluhan kung nasaan siya. Hindi siya sanay gumising sa malambot na sofa, may kumot, may pagkain sa gilid, at may tahimik na silid na hindi amoy alikabok o usok ng kalsada. Pero isang tingin lang sa batang nakahiga at agad siyang bumalik sa katotohanan. Nasa ospital siya. Wala sa bahay nila. Wala sa barong-barong. Wala sa mundong araw-araw niyang nilalabanan. Nariyan pa rin ang batang hindi niya kilala pero parang nakakabit na ngayon sa puso niya nang hindi niya maintindihan. Si Ethan, maputla, payapa at tahimik pa rin.
Pero ngayong umaga, parang mas may kulay na ng kaunti ang mukha nito. Parang mas maayos ang paghinga. Parang hindi kasing lamig kagabi. Napabuntong hininga si Lucas at lumapit sa gilid ng kama. "Good morning, Ethan," bulong niya, parang baka biglang magising ang bata sa lakas ng boses niya. "Magandang umaga sa'yo. Sana mas gumaan ang pakiramdam mo ngayon." Hindi siya umaasang may sasagot, pero sa hindi malamang dahilan, hindi na mabigat ang dibdib niya tulad kahapon. Parang may konting pag-asa. Napalingon siya nang bumukas ang pinto. Si Amy Gregory, nakasuot ng dark blue na coat at may bitbit na supot ng breakfast. Mas maaliwalas ang mukha nito ngayon, hindi tulad ng kagabi na puro pagod at luha ang nasa gilid ng mata. Halos may kaunting ningning pa nga sa paraan ng paglakad nito papasok. "Good morning, Lucas," bati niya, may halong pagod pero may sapat na saya. "Buti gising ka na. Kumain ka muna." Nahiya pa si Lucas. "Sira ko na po dapat ang bumibili para sa inyo." "Hindi po kailangan." "Lucas," putol ni Gregory, nakangiti, "please. Hayaan mo muna akong magpasalamat kahit sa simpleng paraan." Umupo ang matanda sa tabi niya habang inaabot ang pagkain. Amoy pa lang ng mainit na pandesal at kape, parang gusto nang mapaiyak ni Lucas. Ang alinman dito, bihira niyang malasahan sa totoong buhay. Pero hindi siya pwedeng magpakita ng sobrang gana. Ayaw niyang magmukhang sabik. Tahimik silang dalawa habang kumakain si Lucas. Si Amy Gregory ay nakatingin lang kay Ethan, parang hindi kaya ng sikmura niya ang kahit isang kutsara. Pagkatapos ng ilang minuto, saka nagsalita si Amy Gregory. "Lucas, kagabi sinabi ko sa'yo na may sasabihin ako. May alok ako." Napatigil sa pagmuya si Lucas. Doon na naman. Yung kabog ng dibdib niya na parang may paparating na hindi niya alam kung maganda o nakakatakot. "Sir, ano pong? Kailangan kita," seryosong sagot ng matanda. "At hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil may kailangan akong kapalit. Kailangan kita dahil evident ang changes." Tumingin ito sa monitor ni Ethan. Simula nang dumating ka, tumaas ang brain activity. May mga motor responses. May warm signal sa peripheral nerves. "Lucas, may nangyayari." Napalunok ang binata. "Sir, hindi ko po alam kung totoo yon. Baka po timing lang. Baka po coincidence." "Maybe," sagot ni Gregory. "Pero kahit coincidence, hindi ko pwedeng sayangin." Huminga ito ng malalim at tumingin ang diretso sa mga mata ni Lucas. "Lucas, gusto kong dito ka tumira. Sa ospital. Sa tabi ni Ethan. Hindi bilang utusan. Hindi bilang bantay. Gusto ko lang na nandito ka. Every day. Every night." Nanigas si Lucas. "Tumira dito." "Sir, hindi po ako pwedeng." "Lucas, mabilis nitong dugtong, I will give your mother stable monthly support. Bibigyan ko kayo ng maayos na bahay. Hindi barong-barong. Hindi tirahan na may taga sa bubong. A real home. At ikaw, bibigyan kita ng edukasyon, scholarship, future. Basta payag kang manatili dito at tulungan ako para kay Ethan." Nanlaki ang mata ni Lucas. Hindi niya inaasahan iyon. Isang bahay. Edukasyon. Future. Parang ang bigat ng lahat. Parang sobra. Parang panaginip na hindi niya pwedeng paniwalaan. "Sir, bakit po ako?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Bakit po hindi nurse? O therapist? O kahit sinong mas may alam kaysa sa akin?" Hindi agad sumagot si Gregory. Nakatitig lang ito sa anak niya, tapos dahan-dahang tumingin muli kay Lucas. "Because Ethan chose you," mahina nitong sagot. Napakunot ang noo ni Lucas. "Pipo." Gabi-gabi kahit nasa koma siya, nakikita kong gumagalaw ang kamay niya kapag may dumarating sa kwarto. Pero kahapon ikaw lang ang nagpalakas sa response niya. Ikaw lang ang nakita kong pinag-anahan ng utak niya. Hindi ito tungkol sa expertise. Hindi ito tungkol sa skills. Umusad ng kaunti si Gregory. "It's connection, Lucas. At kayo ang may koneksyon." Hindi makatugon ang binata. Hindi niya alam kung anong koneksyon ang tinutukoy. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung bakit siya.
Wala naman siyang alam sa medical. Wala siyang kakayahan. Wala siyang ginawa kundi maupo lang sa tabi ng bata. Pero bakit parang may humihila sa kanya pabalik? Bakit parang hindi niya kayang tumanggong diretsahan? Marahan niyang tiningnan si Ethan. Ang maliit na mukha na tila pagod sa laban. Ang mahihinang paghinga. Ang mga matang hindi bumubukas pero parang tumatawag. At doon, habang pinagmamasdan ang bata, biglang pumatak na naman sa dibdib niya ang malamig na pakiramdam na naramdaman niya kahapon. Tulungan mo ako. Napasinghap si Lucas, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng pakiramdam. Hindi iyon boses. Hindi iyon salita. Pero malinaw. Parang damdamin ng isang batang natatakot. Pinipilit niyang huwag ipahalata kay Amy Gregory, pero sobra ang bigat sa puso. Lucas, tawag ng matanda, naputol ang iniisip niya. Are you okay? Oo, opo, sir. Pasensya na po. Nagulat lang ako. Hindi na nagtanong si Gregory. Sa halip, naglabas ito ng isang folder mula sa bag. Ito ang terms. Hindi mo kailangan pumirma agad. Pero gusto kong malaman mo kahit hindi ka pumayag, hindi ko aalisin ang tulong ko sa pamilya mo. Hindi ko ibabawi ang gamot ng nanay mo, hindi ko babawiin ang suporta. Kahit anuman ang desisyon mo, hinding-hindi ko kayong pababayaan. At doon napuno ang dibdib ni Lucas. Halos ayaw niyang huminga. Totoo ba ito? Paano naging totoo ito? Isang araw lang ang lumipas simula nang tulungan niya ang estrangherong matandang natumba sa kalsada. Ngayon, nasa harapan niya ang pinakamalaking oportunidad ng buhay niya. Pero kasabay ng pag-angat ng pag-asa may gumapang na takot. Sir, paano kung wala po talagang mangyari? Paano kung hindi ko po talaga siya matulungan? Paano kung umasa kayo sa wala? Umiti si Gregory, malungkot pero matatag. Hindi ko hinihingi na iligtas mo ang anak ko. Hindi ko hinihingi ang imposible. Ang hinihingi ko lang ay wag mo siyang iwan habang lumalaban siya. Umiling si Lucas. Sir, hindi ko po kayo iiwan. Hindi po ako ganun ng tao. Then that's all need, sagot ng matanda. Mag-uumaga na nang tuluyang umalis ang doktor at mga nurse sa kwarto. Tahimik ang paligid. Si Lucas ay tahimik lang na nakaupo, hawak ang folder pero hindi pa binubuksan. Nasa tabi niya si Eli Gregory, nakapikit pero gising. Halatang hindi nito kayang matulog ng maayos. Tahimik silang dalawa. Hanggang sa biglang kumislot ulit ang kamay ni Ethan. Sir, tawag ni Lucas. Nagmulat agad ng mata ang matanda. Ethan? Ethan anak. Mas malakas ngayon ang galaw. Hindi na jitter lang. Hindi na spasm. Parang sinadya. Nanlamig ang buong katawan ni Lucas. Hindi niya alam kung bakit, pero nang lumapit siya, tila lumakas pa ang response. At doon, sa harap nila, isang maliit at halos hindi halatang paggalaw ang nakita nilang milagro. Gumalaw ang daliri ni Ethan papunta sa direksyon ni Lucas. Halos mahulog si Gregory sa tuwa. Lucas, nakita mo yon? Nakita mo? Opo, sir, nakita ko po, nanginginig na sagot ni Lucas. Pero habang lumalakas ang tuwa ng matanda, mas lumalalim ang kabog ng dibdib ni Lucas. Bakit siya? Ano ba siya? Bakit parang tumatawag sa kanya ang batang hindi niya kilala? At bakit pakiramdam niya simula pa lang ito ng isang bagay na hindi niya kayang takasan? At doon natapos ang gabi. Isang gabi ng paggalaw. Isang gabi ng pag-asa. At isang gabi ng tanong na hindi pa kayang sagutin ng kahit sino. Bakit si Lucas? Hindi agad nakapagsalita si Lucas nang sabihin ni Gregory na nais niya itong gawing parte ng kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay umiikot ang mundo, hindi dahil sa kaba kundi dahil sa bigat at biglang laki ng responsibilidad na iniabot sa kanyang mga kamay. Nakatingin lamang siya kay Gregory, tapos kay Ethan, at muling bumabalik sa halatang pagod ngunit matatag na mukha ng bilyonaryong ama. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang ganoong klase ng alo. Sino ba naman siya kumpara sa kanila? Isang ordinaryong binata, isang taong halos araw-araw kinakapos, isang anak na nag-aalala kung makakabayad pa sila ng renta sa susunod na buwan. Pero narito siya ngayon, inaanyayahang maging bahagi ng buhay ng isang batang halos mawalan na ng pag-asa.
Lucas, malumanay na sabi ni A. Gregory, ang hinihiling ko ay hindi para palitan mo ako bilang ama ni Ethan. Hindi ko iyon kayang gawin at wala ring ibang papalit sa pwestong iyon. Pero kailangan niya ng isang taong kagaya mo. Isang presensya na nagpapakalma sa kanya. Isang taong hindi niya kailangang katakutan, hindi niya kailangang paghandaan o pag-isipan. You're genuine. At iyon ang pinakakailangan niya ngayon. Nanatili ang katahimikan sa loob ng kwarto. Tanging tunog ng life support machine ni Ethan ang maririnig, kasabay ng maayos, ngunit mabagal na tunog ng paghinga sa oxygen. Nakahiga pa ring payapa ang bata, tila wala sa sariling mundo, pero halata ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri, patunay na buhay, patunay na lumalaban. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko yon, sagot ni Lucas, halos pabulong. Hindi ko po alam kung paano alagaan ang isang batang may ganitong kalagayan. Wala po akong alam sa ospital, sa therapy, sa gamot. Hindi mo kailangang maging bihasa, putol ni A. Gregory. Ang kailangan lang ay yung presensyang hindi kayang bilhin ng pera. Hindi ko mabibili ang kabaitan mo, hindi ko mabibili ang paraan ng paglapit mo kay Ethan. Nang unang araw na nakita ka namin, tumugon siya sayo kahit wala siyang malay. Noon ko palang nakita na may kakaiba sayo. Hindi alam ni Lucas kung bakit parang gusto niyang lumuha. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa laki ng tiwalang ibinibigay sa kanya. Tiwalang hindi man lang niya inasahan sa kahit sinong tao, lalo na mula sa taong may kayamanan, kapangyarihan at impluensya. Paano po si Mama? Ang tanong niyang agad sumunod, hindi dahil sa pag-aalinlangan kundi dahil sa tungkulin. Hindi ko po siya pwedeng iwan. Siya lang ang meron ko. Hindi mo siya iiwan, sagot ni A. Gregory, mahinahon. Sa katunayan, gusto kong maging mas komportable ang buhay ninyong dalawa. Kayang-kaya kong tulungan ang mama mo. Pero ayoko na gawin ito kung hindi mo gusto. Hindi kita binibili, Lucas. Hinihingan kita ng isang tunay na desisyon. Napayuko si Lucas, tinititigan ang sahig, habang ang puso niya ay naglalaban, natatakot, kinakabahan, pero may parte rin sa kanya na tila humihila papunta sa pamilyang ito, papunta sa batang nasa kama. Ang mukha ni Ethan na payapa ngunit marupok, parang humihingi ng tulong kahit hindi nakakapagsalita. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim. Sir, kung makakabuti po ito kay Ethan, kung makakatulong po ako, kahit papaano tatanggapin ko po. Napatigil si Amy Gregory. Para bang hindi siya huminga sa ilang segundo, at nang marinig ang sagot, tila may nabunot na malaking tinik sa kanyang dibdib. Lucas, salamat. Hindi mo alam kung gaano mo kami natulungan sa desisyong iyan. At doon, sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Lucas na nagbago ang lahat. Hindi man biglaan, pero sigurado siyang may papasok sa buhay niya na hindi niya inaasahang dumating, isang bagong tahanan, bagong tungkulin, bagong pag-asa. Kinabukasan, dumating si Maria, hindi niya alam ang buong nangyari. Nagulat siya nang makita ang kwartong pinuntahan nila kagabi, pero mas nanggulat siya nang makita kung gaano kaaliwalas at kaayos ang lahat. Bumati sa kanya si A. Gregory na may paggalang at malumanay ng ngiti. Tila hindi makapaniwala ang babae at halos hindi makakilos nang ipaliwanag ni Lucas ang alok ng bilyonaryo. Anak, sigurado ka ba dito? Tanong ni Maria habang magkahawak ang kanilang kamay. Opo, ma, sagot niya ng mahina ngunit determinado. Pakiramdam ko po ito yung pagkakataong hinihintay natin. Hindi ko alam kung bakit ako, pero parang tama po. Parang kailangan ko pong gawin ito. Napaluha si Maria, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang matagal niyang pinagdasal. Kung yan ang desisyon mo, anak, susuportahan kita. Nandito lang ako. At alam kong tama ang puso mo. Napangiti si A. Gregory sa gilid at parang naging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon mula nang magkasakit si Ethan, nagkaroon siya ng narinig na malinaw at matagal na hinga na may kasamang pag-asa. Lumipas ang mga araw, naging routine na para kay Lucas ang pagpunta sa ospital araw-araw. Hindi man siya sanay, ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Kinausap niya si Ethan araw-araw kahit walang kasiguraduhan kung naririnig siya o hindi. Ikinuwento niya ang mga simpleng bagay, kung paano siya dati naglalako ng dyaryo, kung paano siya tumutulong sa mama niya linisin ang bahay, kung paano siya minsang natamaan ng bola noong bata pa siya at napaiyak ng todo. Para bang nararamdaman niya na mas naiintindihan siya ng batang ito kaysa sa kahit sino.
At habang tumatagal, nararamdaman ni Lucas na may kakaibang koneksyon siya kay Ethan. Hindi katulad ng isang normal na pagkakaibigan, hindi rin tulad ng tungkulin lang, kundi parang isang kapatid, isang taong gusto niyang protektahan, isang taong gusto niyang gisingin mula sa madilim na lugar kung saan siya nakulong. Ethan, bulong ni Lucas habang pinupunasan ang kamay ng bata isang hapon, babalik ka ha? Hindi ka namin susukuan. At sa unang pagkakataon gumalaw ng bahagya ang daliri ni Ethan. Hindi ito sobrang halata, pero sapat na iyon para mapaatras si Lucas at mapaawang ang bibig sa gulat. Tinawag niya si Gregory na agad namang tumakbo sa loob ng kwarto. Namilog ang mata ng bilyonaryo nang makita ang maliit na paggalaw. Hindi man ito malaki, pero ito na ang unang malinaw na senyales mula nang pumasok sa koma ang anak niya. Lucas, may narating ka, sabi ni Gregory, ay halong tuwa at hindi mapigilang emosyon. Hindi na nakakibo si Lucas. Nakatingin lamang siya sa bata, hindi makapaniwala na isang simpleng paggalaw ang kayang magbigay ng ganitong kalaking pag-asa. Makalipas ang halos 2 linggo, mas lumala ang kondisyon ni Ethan. Biglang bumilis ang pagbip ng makina, at tila nakikipaglaban ang katawan ng bata. Agad na tumakbo ang mga nurse at doktor, at tinabig si Lucas papalayo, ngunit naroon sa kanyang mga mata ang takot. Please, wag niyo siyang pababayaan. Wag niyong hayaang mawala siya, sigaw niya, nanginginig ang boses. Nagmadaling pumasok si Gregory na parang mabubual sa kaba. Ngunit kahit gaano kalakas ang loob niya noon, ngayon ay kitang-kita ang pagpanik. Halos hindi na siya makahinga sa takot. Niyakap niya ang anak kahit pinipigilan ng nurse, at halos mabasag ang tinig niya nang sabihing, Ethan, anak, lumaban ka. At sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lamang ang pumasok sa isip ni Lucas, kaya niyang gawin ang isang bagay na hindi ginagawa ng iba. Lumapit siya sa gilid ng kama, kahit pigilan man ng mga nurse, at marahan niyang hinawakan ang kamay ng bata. Ethan, narito ako, bulong niya, malakas ang puso, mabigat ang loob. Hindi kita iiwan. Hindi ka nag-iisa. Bumalik ka. Nandito si papa mo. Nandito kami. May naghihintay sa iyo sa labas ng ospital. May araw pa, may bukas pa. May mga taong kailangan ka. Kaya please bumalik ka. At parang milagro. Parang bigla na lang tumigil ang pagbip ng alarma. Umayos ang mga linya sa monitor. Humina ang pag-uga ng katawan ni Ethan. At unti-unti, napakabagal, bumukas ang mga mata ng bata. Nanigas ang buong katawan ni Lucas. Napatigil si Gregory. Ang mga nurse ay natulala. At sa unang pagkakataon, narinig nila ang mahinang, halos pabulong na boses ng bata. Papa! Bumagsak si Gregory sa tuhod, niluluha ang bawat segundo, at niyakap ang anak na akala niyang mawawala na sa kanya ng tuluyan. Hindi matapos-tapos ang iyak niya sa pagbalik ng anak. Pinigilan niyang matumba sa sobrang emosyon, pero hindi niya kinaya. Yakap niya si Ethan na parang huling pagkakataon, pero sa wakas ito ay panibagong pag-asa. At saka bumaling si Ethan kay Lucas. Kuya! Lucas T. Para bang may sumabog na damdamin sa buong kwarto. Parang may ilaw na biglang umilaw sa loob ng madilim na silid. Lumipas ang 3 buwan, magaling na si Ethan. Nakakalakad na siya, nakakapaglaro, at dito lalo pang tumibay ang ugnayan nilang tatlo. Si Lucas ay naging opisyal na parte ng pamilya, hindi bilang kapalit, kundi bilang karagdagang haligi ng buhay ng bata. Si Maria naman ay binigyan ng magandang trabaho at bagong tahanan. Hindi nila tinanggap ang yaman, tinanggap nila ang pagkakataon. At iyon ang nagbago ng lahat. Sa huli, habang magkasama sina Lucas at Ethan sa parke, tumakbo ang bata palapit sa kanya at yumakap. Kuya Lucas, thank you for saving me. Ngumiti si Lucas, hinaplos ang ulo ng bata. Hindi ka namin susukuan, Ethan. Kahit kailan. At doon natapos ang kwento ng binatang tumulong sa isang estranghero at natagpuan ang kapalarang hindi niya hinanap, kapalarang mismong dumating sa kanya dahil sa simpleng kabutihan ng puso. Minsan, ang isang tulong na